At mga idol, so andito naman tayo. This is here, GP Bentong TV. So, meron naman tayong isang video ipapanood sa inyo. Ito ay about kay BBM, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, anong masasabi ninyo mga idol? Panoorin nyo to at haka-haka sa kanya tayong opinion. So, itong ating reaction video about sa ating nangyayari pa rin sa ating bansa na korupsyon at katiwalian dito sa ating gobyerno. Talagang asa na ba ang pagbabago ng Pilipinas? May pagbabago ba ang Pilipinas? Ilang henerasyon, ilang presidente na nagdaan, ilang sekta at ekonomiya ang ipinaranas sa atin ng iba't ibang klaseng pangulo. So, itong ka-BBM ngayon, lagapak na lahat, may dito na ang terorista, andito rin ang relihista dahil sa nangyayari nga, lalong-lalo na sa Ghost Project na sumabog makakailan lang, So, hindi natin alam kung anong magiging reaction nito. Meron pa nga dito nung una. Kung naalala niyo yung si Alice Go, di ba? Tumakas siya in Malaysia, so napakabilis ng aksyonan. Nakuha agad nila, napabalik agad ng Pilipinas. Pero bakit itong ating mismong namumuno dito sa ating government nandiyan na ang mga ebidensya pero wala pa rin nananagot. So panoorin natin at saka ito yung isa rin na react ng mga tao at kagustuhan ng mga tao para kay Bongbong Marcos. Ito na ang sagot ni Bongbong Marcos, So talagang napakaraming haka-haka at opinion dito sa video na to, sa pag-request ng mga taong bayan na BBM is resign. So kayo mga idol, ano ba ang sa inyong mga opinion? So panoorin ninyo. I'm walking alone. Bongbong Marcos ang panawagan ng kanyang mga kritiko na bumaba na siya sa pwesto. Binasura rin niya ang mga kondisyon para sa rekonsilyasyon ng mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? Ito ang mariing sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa hamong magbitiw siya sa pwesto sa halip na ang mga miyembro ng kanyang gabinete ang gumawa nito. Sa huling araw niya sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng Pangulo na walang basihan ang panawagan para sa kanyang resignation. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Ipinaliwanag din niya kung bakit pinagsumiti niya ng courtesy resignations ang lahat ng kanyang gabinete o ang tinaguriang bold reset matapos ang lackluster performance ng kanyang mga pambato sa midterm elections. Sa ngayon si DENR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga pa lang ang nasibak. Pero lumalabas na pinagpapahinga lang siya at nakatakda ring bigyan ng isa pang hindi inaanunsyong cabinet position. Ang ibang opisyal inilipat lamang ng pwesto. The secretaries, I think, all of them, some have to be moved around, some have chosen to leave or no longer think they can contribute. But in any case, we are looking at the problem deeply. Siguro by now, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. Sa kanyang pahayag naman na bukas siyang makipag-ayos sa mga Duterte, iginiit ni PBBM na wala itong dapat kaakibat na kondisyon. Una nang sinabi ng mga kaalyado ni FPRRD na kailangan pauwiin muna ang dating Pangulo mula sa The Hague bago pag-usapan ng anumang reconciliation. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito?
tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that could Tapos ng, that's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Inamin ng Pangulo na hindi pa niya alam kung anong mangyayari sa reconciliation. Hindi raw niya mahuhulaan ang magaganap. Pero handa siyang makinig at muling sinabi na ayaw na niya ng kaaway. Para sa agenda, Pierre Pastor, billionaire. Pressure ang idudulot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang isasagawa malawakang kilos protesta laban sa katiwalian sa November 30, 2025, Bonifacio Day. Ayon sa Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK, ito ay para seryosong tugunan ni PBBM ang pinakamatinding corruption scandal sa bansa. Pinaniniwala ang mas malaki kaysa sa September 21 anti-corruption protest ang isasagawa sa November 30. Bago ito, magsasagawa rin ng weekly Friday protest sa iba't ibang komunidad ang mga progresibong grupo sa November 7, 14, 21 at 28. Kaya tuloy-tuloy ang pangangalampag natin. Ayaw natin na maulit na magkakaroon ng kasuhan pero lokohan lang pala. Walang magiging guilty sa hatol. Kaya ituloy natin ang protesta at pangangalampag. Kahit na sinasabi ng palasyo, huwag daw tayo mainip. Pinagbubutihan daw nila ang pagbubuo ng kaso para sure ball. Sure ball nga ba? Sobrang bagal nila. At saka